Una sa ating mga tingin pang lalo ng Department of Health ang kampanya nito laban sa sakit na tigdas. Kaugnay nito isusulong ng DOH ang public-private partnership para mapalakas pang lalo ang programa nito laban sa tigdas. At pagsapit ng Setyembre, ilulunsad ang nationwide measles immunization upang maging measles-free ang Pilipinas sa 2017. Si Dina Pagibitan ng ating tagapagbalita. Matapos magdeklara ang Department of Health ng measles outbreak sa ilang lugar sa Kamaynilaan, paiigtingin ngayon ang public-private partnership upang palawakin pa ang kampanya upang masugpo ang pagkalat ng tigdas sa bansa. Una rito, bago pa man magdeklara ng outbreak, nagsasagawa na ang ilang city offices sa Maynila ng malawakang pagbabakuna sa mga bata na may edad 6 hanggang 59 na buwan o bago mag-5 taong gulang. 2 bakuna ang kinakailangan makuha ng isang bata para matiyak na hindi ito tatamaan ng tigdas. Yung mga batang hindi na bakuna noong 9 to 11, ngayon ay 1-year-old na sila, 2-year-old, 3-year-old, 4-year-old. So kailangan mag-follow up, catch up kami. Nagpahayag ng buong suporta at tulong ang ilang health institutions, gaya ng Philippine College of Physicians at Philippine Pediatric Society, sa kagawaran ng kalusugan sa kampanya nitong ipaalam sa mga Pinoy ang kahalagahan ng bakuna lamang kasi ang pangunahin at pinaka-epektibong paraan upang maiwasan ang tigdas. So, naka-template na yan. So, anytime na meron kang outbreak or critical illness, yung quick response team ng Commission on Health na yun, tutulong kagad kay Secretary Ona or kay ASIC Eric. Samantala, ayon sa tala ng DOH mula January 1 hanggang December 14, 2013, nasa 1,724 na ang mga naitatalang kaso ng tigdas, 21 na ang namatay. Naitala ang pinakamataas na kaso sa Metro Manila, kabilang din ang Western Visayas at Region 4A. Kasabay ng patuloy na door-to-door massive vaccination ng DOH, ikakasa sa Setyembre ng taon ang nationwide measles immunization upang maging free measles ang bansa sa taong 2017. Madalas tinatamaan ng nasabing sakit ang mga nakatira sa matataong lugar o populated areas. Maaari rin itong makahawa sa simpleng pagbahing o pag-ubo. Sa bawat isang kaso, maaari itong makahawa ng may 18 tao. Dahil isang sakit ito tuwing tag-araw o summer, marami sa atin ang nagtatanong kung bakit umaatake ito ngayong taglamig. Ayon pa rin sa DOH, ito ay maaaring dahil sa pagbabago ng klima o climate change. Samantala, hindi naman isinasantabi ang posibilidad na maaaring bagong ng tigdas. Minomonitor na rin kung ang mga biktima ng tigdas ay mga kababayan nating biktima ng Yolanda mula pa Visayas na lumuwas sa Maynila. Maaari raw kasi na hindi sila nabakunaan sa probinsya. Ang tanong, bakit nagkaroon pa rin ng mga kaso kung nagkaroon sila ng catch up? Sinabi niya, sapagkat yung mga na-cover namin ng bakuna, una muna, yung nasa aming target list. Ilan sa mga lugar na kasama sa outbreak ang Quiapo, Sampaloc, Tondo, Binondo, Port Area, Santa Mesa at Santa Cruz. Ilang lugar sa Caloocan, Las Piñas, Malabon, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Taguig at Valenzuela. Paulit-ulit pa ring paalala sa ating mga kababayan, lalo na sa mga ina. Kaya mga nanay, mabakunahan nyo na po si baby. At doon sa mga lugar na may outbreak, kung hindi kayo makakabisita sa health center, pupuntahan na po kayo para bakunahan po mga bata. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.